Sa isang kagubatan, may isang agila na kilala sa kanyang lakas, bilis at mayabang na personalidad. Mayroon ding mga kalapati na pumupuri sa kanya at kinikilala siya bilang hari ng langit. Ako ang pinakamalakas sa inyong lahat. Ang galing mo, Idol! Iba ka talaga! Ang mga salitang laging narinig ng agila, mas lalo siyang naging mapagmataas at nagtiwala. Gayunpaman, may ilang kalapati na hindi nagustuhan ang paraan ng pagmamalaki ni Agila tungkol sa kanyang pisikal na husay. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang iwasan ng mga ibong. Kaya naman si Agila, alis mo na ako. Napagod na akong makinig sa uulit-ulit niyang pabuhat ng bangko. Magsisimula na naman siyang magkwento tungkol sa kanyang kausayan. Diyan muna kayo at wala akong panahong makinig. Oh, bakit nag-alisan ng ibang ibon? Kwento ko pa naman kung paano ko nahuli ang pinakamalaking isda sa ilog kanilang umaga. Kaya nga ang magkaroon ng napakalinaw na mata at napakatalas na tuka. Hayan na nagsimula na naman magyabang si Agilang Hambog. Sana isang araw may ibang makatalo sa kanyang sa paglipad para matigil ang kahambungan niya. Tama ka na, Agila. Hindi mo kailangan ipagmalaki lagi ang mga kakayahan mo. Tinawag ka ng hangin ng kalawakan. Ano ba pa ang gusto mong patunayan? Hihinto lang ako kapag may nakatala na sa akin sa pagbilisan at paglipad. Ikaw, kaya mo ba akong talunin? Lumingali nga ang kalapati at nakitang dumidilim na ang panahon at tila uulan na. Nag-isip siya ng ilang sandali at pagkatapos ay tinanggap niya ang hamon. Sige, Agila. Natanggap ko ang hamon mo. Magpabilisan tayo sa paglipad mula sa lugar na ito. Punta sa ituktok ng buntok na iyon. Mula noon, babalik tayo dito. Ang unang makagabalik ay siyang panalo. Pareho silang naghanda para sa hamon. Humingi ng pabor ang kalapati. Hiniling niya na pareho silang magdala ng asukal at bulak sa kanilang likod. Asukal para sa kalapati at bulak para sa agila. Nakakatuwa ka talaga, kalapati. Sige, akin lang ang bulak. Umalis silang dalawa sa lupa at tulad ng hula ay nauna ang agila. Sa panahon ng kaya, ang mga ulap ay nagsimulang dumagundong at nagsimula ang ulan. Para sa agila, ang kanyang likod ay nagsimulang bumigat dahil sa mga bulak. Ngunit para sa kalapati, ang asukal ay nagsimulang matunaw. Ang agila ay nahirapan sa paglipad at ang kalapati ay lumipad ng maluwag. Hindi nagtagal ay bumalik sa lupa ang kalapati at nanalo sa karera. Mabuhay si kalapati! Mabuhay si kalapati! Lahat ay tuwang-tuwa sa pagkapanalo ni kalapati. Maya-maya pa ito na si agila, dala ang napakabigat na supot na basang-basang bulak. Lawit na ang dila niya sa pagod, kaya napasalampak na lamang siya sa lupang. Ang mahalagang aral sa kwento ay huwag maging masyadong mayabang at huwag maging negatibo. Ang kalapati ay isang magandang halimbawa kung paano tayo kumilos bawat araw-araw.